kanyang pangakong pagliligtas sa lahat ng mananampalataya at ito'y magsisimula sa mundo sa pamamagitan ng kanyang abang lingkod na si Maria. Itataas ng Panginoon ang mga aba at ang mga palaloy kanyang ibababa. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating banal na misa. Itong ikapitong araw ng Misa de Gallo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakikita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos. Naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Inialay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel upang maglingkod sa Panginoon. Ang pag-aalay na ito kay Samuel na siyang magiging propeta at pinuno ng Israel ay tanda ng pasasalamat ni Ana sa Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Tugon. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos Tugon. kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po tayo. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikapitong araw na ng ating Misa de Gallio. At tuwing Misa siguro, before Misa de Gallio, excited tayo, lalong-lalo na ng mga nakaraang taon. At kahit ngayong panahon ng pandemya, meron pa rin yung excitement o pananabik sa ating mga puso na umattend ng Misa de Gallio, kahit na may mga limitasyon. Kaya naman siguro po matanong natin ang ating sarili, ano yung nagbibigay sabik sa ating mga puso ngayon? Or kapanapanabik pa ba ang Kapaskuhan sa panahong ito? Lalo na sa panahon na kay raming limitasyon, sa panahon kay raming takot, sa panahon ng injustisya, sa panahon ng pagdanak ng dugo. Kapanapanabik pa ba ang pagdating ng Mesiyas? Mga kapatid, natanong ko po ito upang pasimula ng ating pagdinilay sa ikapitong araw na ito, dahil ito po ang nasa likod ng mga kwento sa ating dalawang pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, nariyan si Ana na pinagkalooban ng anak na kanyang dinalangin sa Panginoon ng mahabang panahon. At yun nga, dahil ito'y pinagkaloob na sa kanya ng Panginoon, bumalik siya kay Propeta Eli at nagsabi kay Propeta Eli, natatandaan niyo po ba ako? Ako po yung nanalangin sa tabi mo sa Panginoon upang pagkalooban ako ng anak. At narito po, ipinagkaloob na sa akin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo din naman, oo, sinasabi ni San Lucas na ito'y isang awit ni Santa Maria. Pero actually po, ang awit o ang Magnificat na sinasabi natin ay hindi lamang personal na awitin ni Inang Maria, kundi isang awit ng bayan ng Israel. Inawit or isang awit ng bayan na uhaw sa kalayaan. Isang bayan na nagdusa. Isang bayan na nagmimithi na makalaya sa kadustaan o sa pagkaalipin. Ito po ang nasa likod ng awit na ito. At ngayon, na sinabi ni San Gabriel na magkakatotoo na o matutupad na ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria sa kanyang pagdadalang tao sa Mesiyas na magliligtas sa kanyang bayan, ito agad ang sumambulat sa bibig ni Mama Mary na ka-excite, kapanapanabik dahil tinutupad na ng Diyos ang kanyang ipinangako sa kanyang bayan. Sabik po kasi o kasabikan ay isang emosyon na may malalim na pinaghuhugutan. No? Nananabik tayo dahil alam natin na merong matutupad o meron tayong hinihintay na alam nating matutupad. Siguro excited tayo sa pagdating ng anak nating pinakamimithi, lalo na kung talagang hinintay natin na mabibiyaan tayo ng anak ng Diyos. O naman, naghihintay tayo kahit medyo takot tuwing
tuwing parating na ang results ng exam, especially board exam, o kahit ano pang idinilangin sa atin ng Panginoon, kapanapanabik dahil may malalim itong pinaghuhugutan. Mga kapatid, kapanapanabik, ito din ang nasa likod kung bakit pumunta si Maria kay Elizabeth kahit nagdadalang tao. Dahil ang mabuting balitang natanggap niya ay talaga namang napakabuti na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ibahagi ito sa iba. Tayo kaya, anong klaseng balita ang nagbibigay sabik sa ating mga puso na hindi natin maiwasan na ibahagi ito sa iba? Kasi maraming balita ang nakakapag-excite sa ating mga puso. At iba dyan, hindi mabuting balita. Meron dyan fake news o chismis na talaga namang nakakapag-excite sa ating mga puso na hindi natin maiwasan paminsan na ibahagi sa iba. Pero ang challenge sa atin ng Ebanghelyo ngayon, lalo na kay Santa Maria, nawa ang nagbibigay sabik sa ating mga puso ay ang mga balitang nagbibigay buhay, nagbibigay kapayapaan. Dahil ito ang nag-udyok kay Maria upang puntahan si Elizabeth. Merong mga balita na hindi nagbibigay buhay. Merong mga balita na nagdudulot ng kamatayan. Alam po natin iyan dahil kahapon lamang, siguro pansin nyo, puspos ng balita ang social media. Dahil lamang sa isang napakaliit na bagay na pinalaki na sana ay napagkasunduan. Ngunit dahil hindi napagkasunduan, ang balitang iyon o ang sumbong na iyon ay nagdulot ng pagdanak ng dugo. Mga kapatid, kasi po, kung na-excite tayo, meron tayong namamagnify. At ito ang ibig sabihin ng Magnificat, ang awit ni Santa Maria. Dahil ang magnify po, ang Griegong salita na ginamit ni San Lucas ay literal na nagsasabing pinapalaki. Ibig sabihin, what excites us, we magnify. No, kung ano yung nagbibigay sabik sa ating mga puso, pinapalaki natin. At ang pusong sabik na sabik, ang puso ni Mama Mary na sabik, ang kanyang pinapalaki ay hindi ang kanyang sarili. Sinabi niya na tatawagin akong mapalad ng mga salinlahing susunod sa akin, at pati hanggang ngayon, tinatawag pa rin natin siyang Blessed Virgin Mary. No? Mapalad ka, Maria. Ngunit sinasabi niya na hindi ako mapalad dahil sa aking sariling kakayanan, kundi sa Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. At ito rin po ang nangyari kay Ana sa ating unang pagbasa. Nang ipinakaloob ng Diyos ang kanyang anak, hindi niya pinalaki ang kanyang sarili, kundi inihandog pa niya ang kanyang anak upang magsilbi sa Panginoon. At sa kahuli-hulihan, ang sabi sa atin sa unang pagbasa, nagpuri sila sa Diyos. Gaya ng pagpupuri ni Inang Maria sa Diyos. Gaya ng pagpupuri ng bayan ng Israel dahil tinutupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Siguro mga kapatid, nag-umpisa tayo sa isang kaisipan na magsisimbang gabi ako o magmimisa di Gallo ako dahil meron akong pinakahihiling na gusto kong matupad. Dahil meron po tayong kaisipan dito sa Pilipinas na kapag nakumpleto natin ang simbang gabi, ang wish natin ay matutupad. Siguro yan ang naging rason ng ilan sa atin. Okay lang, sige lang. Pero nawa, kung matupad man ang pinakahihiling natin o hindi, ang ma-emphasize natin o ang magbibigyan natin ng kapurihan ay hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos na tutupad at tutupad sa kanyang mga ipinangako. Kaya bumalik tayo ngayon sa unang tanong. Kapanapanabik pa ba ang Kapaskuhan? Mga kapatid, tuwing nagdiriwang tayo ng misa, ito po ay paalala sa atin na tuwing misa din ay tinutupad at pinapaalala sa atin ng Diyos na tinutupad niya ang kanyang pangako.
Dahil sa bawat misa, ito po ay paalala sa atin na ang Diyos ay sumasa atin pa rin. Na ang Diyos ay parati pa rin tinutupad ang kanyang pangako na hindi tayo kailanman mag-iisa, hindi tayo kailanman magdurusa, hindi tayo kailanman mag-iisa sa ating pagdanas sa buhay. Nawa, ito po ang magiging rason natin sa mga susunod pang Misa de Gallo na ating sasalubungin. Magsitayo po tayo. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria. Sa bawat kahilingan, itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pandarambong, pagmamalabis sa kapangyarihan at pagpapalaganap ng mga di makatotohanang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapagmalasakit nawa ang mga namumuno sa simbahan, sa mga dukha, salat, mga inaapi at mga biktima ng karahasan at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga mahihina at mahihirap. Huwag nawa silang panghinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makaramdam nawa ng pagmamahal at pag-aaruga ang mga may kapansanan, mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Patatagin nawa sila ng Espiritu Santo upang maialay nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, palakasin mo kami sa harap ng mga pagsubok at talawin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nasisikap kaming manatiling tapat sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-ati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin.
sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na managaling nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalay ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalay ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan.
maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Pandalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Knights of the Altar, collectors, lectors, commentator, sa sokong para sa ating live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at higit sa lahat sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Bukas po ang sponsor ay ang St. Louis de Montfort. Salamat din po sa bumubuo ng sangguniang ng Barangay Baysa sa pamumuno ni Kapitana Gemma Juan para sa ating thermal scanner, alcohol dispenser at foot bath. Paalala, patuloy po tayong pinapaalalahanan na sundin ng mga IATF protocols katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at pagkakaroon ng physical distancing. Gayon din po hinihikayat ang mga may edad 15 pababa at 65 pataas na sa live streaming po muna dumalo ng misa. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magsitayo na po tayo. Muli maraming salamat rin sa inyong lahat na naparito at nakisa sa ating selebrasyon nitong banal na misa. Palakpakan niyo ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Natatanaw ng bulan ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito ng manunubos, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos.